Bagong changes na may malaking epekto para sa mga nag-a-apply ng LMIA or Labor Market Impact Assessment. Pero ayun nga guys, no, huwag kayong mawalan ng pag-asa kung merong 6% pataas ang mga target city po ninyo at hindi na muna makapag-process ng LMIA application. Dahil po pagdating, and gusto ko ring i-share ang foreign worker to PR journey ng ating kababayan. Bagong changes na may malaking epekto para sa mga nag-a-apply ng LMIA or Labor Market Impact Assessment under low wage stream. So kung kayo po ay isang employer or aspiring worker dito sa Canada, ay maganda na mapanood po ninyo ang update na ito. By the way guys, kung bago pa lang po kayo sa aming channel, don't forget to like and subscribe and hit that notification bell button para updated kayo sa mga latest sa Canada. Today guys, pag-uusapan natin ang bagong unemployment rate na nag-update nitong nakaraang January 10, 2025. And quick recap lang din guys, no, bakit nga ba mahalaga ang unemployment rate sa mga city destination na pupuntahan natin or a-applyan? So, pasadahan lang din natin guys, no, ano ba ang LMIA? So, ito po ay isang proseso kung saan papatunayan ng isang employer na walang Canadian or walang permanent resident ang makakagawa ng trabaho bago sila makapag-hire ng foreign worker. Pero para sa mga low-wage positions ay merong isang importanteng rule. So, hindi na i-approve ang LMIA kung mataas ang unemployment rate sa city destination. Kung 6% or higher ang unemployment rate ng isang census metropolitan area, ay mare-reject agad ang LMIA application. So ano nga ba ang CMA? Ito yung malalaking city regions na merong at least 100,000 na residents. Next part ng ating video, saan nga ba hindi na pwedeng mag-apply ng LMIA? At ayun nga guys, no, mas mahigpit na ang mga rules sa immigration dahil may mga lugar na hindi na pwedeng mag-process ng LMIA. Kung ang unemployment rate sa isang lugar ay merong 6% or pataas, ay hindi na tatanggapin ang LMIA application. So hanggang April 3, 2025 dahil magkakaroon ng bagong update. Wherein, i-check ulit natin kung mapapasama ang mga target city destination po ninyo sa unemployment rate na merong 6% or pataas. So magkakaroon pa rin po ng update nito. Tahan naman natin ang canada.ca. At dito sa baba ay makikita natin ang table, unemployment rates by CMA and period. So, dito sa first ay makikita natin ang date na September 26 to October 10, 2024. Actual unemployment rate sa period na ito at yung pangalawa naman, October 11, 2024 to January 9, 2025. And dito sa third ay ang pinaka-latest natin na magiging applicable sa atin ngayon. So, January 10 to April 3, 2025. Simulan natin sa St. John's, Newfoundland and Labrador. So, yung unang rate niya ay 7.2. Pero, ayan, bumaba na siya 6% na lang. Pero, ayun, kasama pa rin siya sa mga hindi pwedeng mag-process ng LMIA. Hopefully, next cut-off or next period ay bumaba na ng bumaba sa 6% para makapag-apply na ng LMIA yung mga applicants dyan. Next naman, ang Halifax, Nova Scotia. So, ang pinaka, dating 5.7, naging 4.6. So, mas lalo pang bumaba ang unemployment rate, which is very, very good at pwedeng mag-process ng LMIA application. Next, ang Moncton, New Brunswick, na dating 5.2, pero tumaas, 5.4 ang unemployment rate, pero pwede pa rin mag-process ng LMIA application. And St. John, New Brunswick, which is bad news para sa city na ito dahil before, dating 5.7 siya,
naging 6.1% ng unemployment rate. So, hindi na pwedeng mag-process ng LMIA application. Next, sa Saguenay, Quebec. Ayan, 3.4. Bumaba pa ng konti, 3.2. So, pwedeng mag-process ng LMIA. Next, ang Quebec, 4.2. Bumaba pa, naging 4.1. Pasok din sa LMIA application. At same sa Sherbrooke, Quebec, which is 4.1 currently. Next, ang Trois-Rivières, Quebec. Patawad po sa mga magagaling sa French. Ayan. So, dating 6.7, hindi sila pwede nung nakaraang period. Pero good news, sa current ay pwede na silang mag-process ng LMIA dahil 5.2 na lang. And sa Montreal, Quebec, ayan, 6.8 dati. Pero 6.2%. Hopefully, next month, bumaba pa ng bumaba para makapag-apply na ng LMIA. And sa Ottawa, Gatineau, Ontario, Quebec, 6.9%. So, ito maganda rin. Naging 5.4 na lang. So, pwedeng mag-apply na ng LMIA. Ganun din sa Kingston, Ontario, 5.7. And sa Bellevue, Ontario, not applicable, pero nung clinic ko to, sabi dito, updated siya January 10, 2025. Unemployment rates are unavailable for the CMA of Bellevue, Ontario. LMIA applications with a work location in the CMA are eligible for processing. So, pwede. Balik naman tayo. Next, sa Peterborough, Ontario, dating 5.2, 4.5 na lang ang unemployment rate. Pwede rin mag-process ng application. Sa Oshawa, Ontario, 8.5 pero bumaba na sila. Yan, pero yun, hindi pwedeng mag-process ng LMIA application. Same thing with Toronto, Ontario. So, dating 8.6 pero bumaba na sila. Next, ang Hamilton, Ontario, 6.7 dati, bumaba ng 6.3%. Pero hindi pa rin makapag-process ng LMIA. Same din kay St. Catharines, Niagara, Ontario. Although bumaba from 6.9, naging 6.2%. Next, sa Kitchener, Cambridge, Waterloo, Ontario. Medyo mataas. Dati 8%, naging 7.3%. Pero yun, di na pwedeng mag-process muna ng application sa LMIA. Sa Brantford, Ontario, 4.2. So, pwedeng mag-process ng LMIA. Sa Guelph, Ontario, dating 5.9. Pero ayan, tumaas ang kanilang unemployment rate, 6.2. Hindi na pwedeng mag-process. Ganon din kay London, Ontario. 7.4 dati, pero bumaba, naging 6.4. Pero yon, hindi pa rin pwede sa ngayon. Windsor, Ontario, 9.7. Taas ang unemployment rate. Pero bumaba na sila, 8.8. And yun, hindi pa rin pwede mag-process ng LMIA. Ganon din sa Barrie, Ontario na 6%. Yun, tumaas pa ang unemployment rate. Sa Greater Sudbury, Ontario, dating 4.6, bumaba pa ng 4.7 ang unemployment rate. Pwede sa LMIA, ganun din sa Thunder Bay, Ontario na 4.9 ang unemployment rate. So, pwede mag-process. Ganun din sa Winnipeg, Manitoba, na dati 6.6. Pero, ayan, pwede na ngayon. 5.6 na lang ang unemployment rate. And Regina, Saskatchewan, 6.7 dati, bumaba naman. Pero ayun, 6.1%, di pa rin pwedeng mag-process ng LMIA. Sa Saskatoon, Saskatchewan, ay 4.3. So, bumaba sila. Pero yun, good news ay pwedeng mag-process ng LMIA. And pwede rin mag-process ng LMIA ang Lethbridge, Alberta. And itong dalawa na to, Calgary, Alberta, 7.5, maintained lang, hindi pwedeng mag-process. Ganon din sa Edmonton, Alberta, sa aming lugar, ay
8.7 nung nakaraang period, pero malaki na yung binaba niya, 6.8%. Hopefully, ay makasama na next month. So, sa ngayon, di pa pwede. And sa Kelowna, British Columbia, 5.3 na lang din. Tumaas ang kanilang unemployment rate, pero pwede pa rin ang LMIA application dito. Ganun din sa Abbotsford Mission, British Columbia, ayan, bumaba rin ang kanilang unemployment rate at pasok. So, pwede mag-process ng LMIA. Same thing sa Vancouver, British Columbia. Pwede rin mag-process. And sa Victoria, British Columbia, pwede rin mag-process ng application. So, ayun po. Pero ayun nga guys, no, huwag kayong mawalan ng pag-asa kung merong 6% pataas ang mga target city po ninyo at hindi na muna makapag-process ng LMIA application. Dahil po pagdating naman ng April 4, 2025, hopefully na wala na sila sa 6%. So katulad naman ng mga pinalad na makaalis sa 6%. And gusto ko ring i-share ang foreign worker to PR journey ng ating kababayan. So, kami po ay connected sa Facebook. So, by the way guys, meron din po kaming Facebook. Feel free to follow us sa aming isang social media account na ito. So, going back, ang application ni Sir Alexander ay non-express entry. PNP lang po talaga sa Manitoba. So, tinanong ko din ano yung position niya. So, ayan, Food Service Supervisor, PNP non-EE ang pathway. So, nominated by Manitoba Province. Supported by job offer, Team Hortons. Ayan, yehey, congratulations! And nag-start siya na mag-submit ng application sa PR noong May 2, 2023. At na-approve siya February 3, 2025. So, medyo may konting delay nga daw dahil sa medical ng kanyang youngest daughter. So, kaya medyo na-delay siya. Pero, ayan, gratefully ay na-approve na po ang kanilang PR application. And nakakatuwa din ako personally na natutuwa sa kanilang timing dahil yung kanyang mga anak ay talagang saktuhan lang yung mga age, lalo na yung panganay. So, 21, saktong-sakto na pwede pa siya na maging dependent ng kanyang parents. Kasi pagka pumatak na ng 22, ayun, hindi na po ma-sponsoran ng parents ang kanyang PR application. Magiging dependent na sa sariling diskarte na niya kung paano siya yun maging PR din. Nakakatuwa dahil ayan, finally magkakasama na sila dito sa Canada. Kaya ayun guys, again, wag pong mawalan ng pag-asa. Kung talagang para sa atin ang Canada, ayun, meron tayong perfect timing na makarating dito. So ayun guys, thank you for watching this video. Please like and subscribe. I'll see you on my next video. Goodbye for now.